Maya Civilization ay isa sa mga pinakamahalagang sibilisasyon noong unang panahon. Sila ay mahalaga para sa paghubog ng ating modernong sibilisasyon, lalong-lalo na sa Mesoamerica. Ako ay nakatayo ngayon sa harap ng isang man-made waterform o kung tawagin sa modernong salita ay swimming pool. Ito ay ginamit ng mga sinaunang Maya hindi para liguan o hindi para inuman, ngunit para gamitin na maging salamin sa kanilang pag-oobserba sa kalangitan. Kuya Mick, ano ba yung mga significant contribution ng Mayan Civilization sa panahon natin ngayon? Kuya Mick, ano na? Kuya Mick, ano na? Para po sa mga Maya, ang Milky Way ay ang central part ng Mayan cosmology. Tinatawag nila itong Wakachan. At ito po ay direktang konektado kay Xibalba. Katulad po ng mga Indian, madami ding pinaniniwala ang Diyos ang mga Maya. Meron po silang iba't ibang pangalan at properties. Isang halimbawa na dito is yung planet of Venus. Ito po ay tinatawag na Achicum-ek o sa English, the morning star. Noong dumaong po ang mga Espanyol sa Yucatan Peninsula, nakita po nila ang mga Mayan ay nagbibilang ng oras. Gamit po nila ang cycle lunar phases. At sabi nga po ni Bishop Diego de Landa sa kanyang notes na ang mga Maya ay mayroong perfect year katulad ng sa atin, o ang 365 days and 6 hours. Marami din po silang itinayong istruktura ang mga Maya na ang primary purpose ay makita at maobserbahan po nila ang mga mahalagang astronomical events. Isa na rin po dito ang Pyramid of Chichen Itza at ang mga Mayan Observatory na matatagpuan sa Archaeological Zone ng Palenque, Chiapas. Ito po ay may 4 na palapag na gusali at ginagamit ito noong unang panahon upang hindi lang panoorin kundi obserbahan din yung paglubog at pag-angat ng araw. Meron pong isang sikat na estruktura ng Maya na makikita po sa Pyramid ng Tonina. Meron po itong parang storage ng tubig sa tuktok, pero hindi para gamiting pang-inom o panligo. Ngunit ito ay ginamit nila para maging salamin nang mas maobserbahan po nila ng maigi yung mga gabing maliliwanag ang bituin, nang hindi na kailangan tumingin pa sa langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 at kasama na ang 0. Ito ang ating modernong counting system. Ngunit malaki ang nagampanang discovery ng mga Maya noon dahil sila ang nakadiskubre ng number na 0. Mahalaga ang number system noon sa mga Maya kasi nga mahilig sila sa astrology na nag-lead sa kanila sa pag-imbento ng mga kalendaryo. Meron sila noong vigesimal counting system na merong base 20. For reference, tayo ngayon ay may base 10. 1 to 9 kasama ang 0. Pero noon, sila ay may base 20. Bakit daw base 20? Well, sabi kasi noon dahil daw sa mga daliri, 10 daliri sa kamay at 10 daliri naman sa paa, kaya base 20. Sa kasalukuyan, tayo ay nasa ika-26 na araw ng Nobyembre. Alam natin ang impormasyon na iyan sa pamamagitan ng kalendaryo. Ngunit alam nyo ba na ang Mayan Civilization o ang sibilisasyong Maya ay nakaimbento ng kalendaryo na hindi lamang isa kundi maraming iba't ibang kalendaryo. May 2 kalendaryo ang mga Maya, pero yung cycle nila ay isa. Sa rito ang sacred calendar na mayroong 260 days count. Tinatawag ito ng mga Maya na Chok-in at Tonal Pawali naman sa mga Aztecs. Sabi nila 260 days kasi 9 months yung katumbas noon sa kalendaryo natin ngayon, na sumisimbolo naman sa araw ng pagbubuntis ng isang babae. Isa pa, madali daw i-compute yung 260 days para naman mag-predict ng mga eclipse. Pero ang totoo niyan, 13 months kasi isang taon ng kalendaryo, tapos each month may 20 days. Pero hindi katulad ng sa kalendaryo natin ngayon, yung sa unang Maya nagbibilang sila ng 13 days
tapos reset sa day 1 hanggang mapunta sa 20 days. Tapos next month na. Bali yung first month nila, isang buong 13 days, tapos isang 7 days. Ngayon, yung second month naman ay yun na yung pang-8 araw na. Mayroon din silang solar calendar at ang galing kasi 365 days na yun. Ang tawag nila dito ay Hab at Chupawali naman sa Aztecs. Pero ang calendar na ito ay tinatawag ring vague year kasi wala tong leap year. Kasi ang isang taon talaga ang 365.25 or 365 and 1/4 day. Yung Hab, meron siyang 18 months tapos 20 days per month with extra day na tinatawag nilang Wayeb. Para sa mga Maya, malas ang araw na to kaya wala sila masyadong ginagawa kapag Wayeb. Kapag pinanganak ka nga nun kapag Wayeb, hindi masyadong magandang umpisa ng buhay mo yun. Kasi nga malas. Meron tinatawag ang mga Maya noon na calendar long count at pinaniniwalaan nila ito na nagsimula noong August 14, 300,114 BCE o before Common Era. Pinaniniwalaan nila itong umpisa ng fourth creation. Misteryoso lang kasi hindi nila inumpisahan yung long count calendar nila sa zero. Kailangang makatapos ng 13 Baktun ang isang creation at katapusan ng fourth creation ay ang pinaniniwalaan na dati na end of the world or 2012. Sa kabuuan, napakalaki ng naging kontribusyon ng Mayan Civilization sa ating modernong pamumuhay. Kung kaya't kapag ikaw ay nakita ng kalendaryo, nakita ng swimming pool, at naaalala ang numerong 0, iyong alalahanin ang Mayan Civilization. Ito po si Kuya Mick, na lagi nagsasabing pwede kang kumuha sa akin kapag ikaw ay may pambayad. At nagpapaalalang 20 araw na lamang, Pasko na. Happy Holidays! Holiday!